And good morning guys. So we're back. Medyo natagalan lang bago nakapag-video ulit or makakapag-upload ng video kasi marami nangyari this past few days or months. So naging busy tayo and then ayun nga, maraming changes. So nga pala, kinasal na tayo. So yun, very happy. Yung ibang upload ko, sinasabi ko, yung siguro yung last upload ko, punta tayo ng Pangasinan kasi nga nagpa-plan na kami magpakasal. So ni Mrs. Gear 1 Moto, and yun nga, pinalad tayo, kinasal na. So soon, abangan yung video doon. Hindi pa kasi nare-release ng photographer. Ginagawan pa daw niya, in-edit pa. So yun, waiting pa lang din, kaya hindi pa rin ako makapag-upload kasi gusto ko mauna yun, pero yun, medyo natagalan. So ang tagal ko nang walang upload. So yun, naisipan kong gumawa ng content ngayon, which is siguro yung hands-on experience lang sa ating Aerox V2 na si Raven. And kasi ang tagal ko nang gamit siya, siguro mag 2 years na, and wala pa akong parang gantong video tungkol sa kanya, kung ano ba yung mga gusto ko, ano ba yung not so, yung mga pwede pang i-improve ni Yamaha sa mga feature iteration or version ni Aerox na lalabas. So again, ito si Aerox natin, si Raven, Aerox version 2. Yan, wala akong binago sa kanya. Almost all stock pa rin siya. Ang binago ko lang is yung side mirror. Ayan, gamit ko si MHR. Nabili ko lang sa Lazada, I think. Ayan, Ducati style. Okay siya, maganda, maporma. Ayan, kasi itong Aerox is parang mini big bike, di ba? Parang gusto kong akmaan yung forma niya. Sa ito yung pinalit kong side mirror. Then naglagay din ako ng Motowolf na version 3. May charger to tinanggal ko lang kasi hindi ko naman kailangan. May charger na kasi dito. So later di-discuss natin yun. May built-in charger na kasi siya. So ito rin, naglagay tayo ng mount para sa second camera natin, which is si Akaso. Akaso, ano ba to? V50X. Nakalimutan ko na. Yan. So and then naman to, again, almost all stock yung gamit natin. Ganun pa rin siya as is. Ano to, non-ABS yung gamit ko, so di susi pa siya. Meron kasing variant ng Aerox na keyless, so ABS yun. Ito kasi again non-ABS. So yung front niya is disc brake, pero yung rear niya is drum brake pa rin. I'm not a professional reviewer. So again, this is about my experience lang. Kung ano ba yung mga nagustuhan ko kay Aerox, kay Raven, and then yung pwede pa sanang i-improve ni Yamaha, diba? Yan. So dito tayo sa nga pala, dito na tayo sa Bani kasi kinasal na nga tayo. So lumipat na tayo dito. So yung mga feature videos natin mostly manggagaling na dito. So Pangasinan na tayo based, pero syempre papasyal pa rin tayo ng Bulacan. Nga lang, siguro medyo matatagalan kasi malayo talaga. Ayan, so ganito siya, Bani. Pupunta tayo ng Bulinaw. Not sure kung hanggang saan tayo makakarating, pero let's see. Magpapagas muna tayo. So yeah, let's go. Smiling to another tasteless day. So yun, papagas muna tayo dito sa may Petron. Ayan. Kano yung premium? 70.
Ganda rito, promise. Mamaya makikita niyo yung mga view. Boss, kumiyam dito. Tsaka yung bag ko kasi nandito. Magkano per liter niya, sir? 70? 70.45? Ayun pala. $167. Yun nga lang ang ano dito sa Pangasinan, medyo mahal ang ano niya, per liter niya. Yun lang ang ano dito sa Pangasinan, mataas ang gas. Alright, so we're back. Ayun nga, pupunta tayo ng Bolinao. Ayan, makikita niyo yung view dito. Nakapunta na kami dito dati ni Mrs. Swimming na rin sa Patar. And then yung nag-ocular nga kami kung saan yung pwedeng pagganapan ng ano, saan? Close your visor. Pwede saan pagganapan ng wedding event namin. So yun. Pero ginanap siya sa May Dasol. Ayan. So again, watch out for the video. Ginagawa pa kasi siya. Hopefully next week ma-release na para ma-upload ko na rin. Hindi natin masyadong bibilisan kasi chill ride lang naman to. Again, para ma-enjoy natin yung view. And then, yun nga, let's have a discussion about dito kay Aerox V2 version 2 kay Raven. Yun nga pala, kaya ako siya pinangalan ng Raven kasi ang colorway nito is Black Raven. So yun yung tawag sa kulay niya, all black, matte black siya, which unfortunate to have kasi napakahirap hanapin itong kulay sa amin dun sa may sa Mario Bulacan. So maraming colorways na nirelease, lalong lalo na ngayon marami na siyang bagong kulay. Ang ganda yung puno naka-bend siya. Ang cute. Ayun diba? Ayan, so again, bago na yung environment natin, yung scenery, iba na rin. Yung usual na pinupuntahan natin kasi dun sa Bulacan is DRT. Kung gusto mong makapag, gusto kong mag-relax, ganun, pumunta ka ng DRT. Eh dito, marami kang pwedeng puntahan. So I'm excited na. Kasi nga from now dito na halos magagaling lahat ng future uploads natin, ang mga places dito, ganun. Hindi pa siguro ngayon kasi may inaayos pa ako sa work. And then hopefully talaga maayos na rin. And yun pa, magkaka-baby na kami ni Mrs. And baby boy siya. So napakasaya ko. Ayan. So yun nga naman, diba? Gandang view, bundok, mga puno. Then mamaya dadaanan natin yung zigzag, yung parang twisties, Maralaki. Ayan, malapit na. Gamit nga pala natin yung helmet for today is the CS15. Ayan, so pang daily ko to nung nasa Bulacan ako, like mga malengke, ganun, sa bayan lang,
Kasi medyo mabigat siya compared sa other helmet ko, kay MT, Revenge 2, Savvy Verge, kay 8, lalo lang kay HGC Carbon, kasi yun talaga designed for racing, napakagaan nun. Again, this is for my daily commute. Ang tagal ko nang di na nagagamit sa mga videos ko. So yun, nag-decide ako gamitin siya. Okay naman, diba, HGC siya. Ayan, so malapit na yung twisties niya. So yun nga, let's go back to the topic. So ang gamit ko ngayon ay Aerox version 2. Ayan, matagal ko nang balak magkamotor actually. Lalo na nung na-release si version 1 na Aerox, apaka-pogi nun para sa akin. Gwapong-gwapo ako dun. Then nung panahon na yun, magda-down na sana ako, tumawag ako sa bahay. Sabi ko, ginulat ko lang sila, ako ito na, mag-ano ako ng motor. Then sabi nila, bakit ka kukuha ng motor pag nandito ka sa bahay? Lagi ka lang naman nasa bahay, kakalawangin lang yan dito. So napaisip ako, ano nga ako, bahay lang talaga birang-bira ako lumabas. Lalabas lang ako pag magko-computer, ganun, kasi wala pa kaming computer nun. Makipaglaro sa mga tropa, ganun. So kinancel ko kasi yun, ganun yung mindset dati. Hindi ko alam na napakasarap pala na magkamotor, diba? Tulad niyan, ang dami natin na pupuntahan, and then napakatipid kasi imbis na mamasahe ka, magagas ka na lang. Yung paggas mo, ilang araw mo ng ilang linggo, or kung papalarin ka, buwan pa nga bago ako magpagas, di ba? Kung wala ka naman masyadong pinupuntahan din. So, ito na yun, panibaran twisties. Yeah! Yun nga lang, medyo ingat din kasi may mga nag-overshoot dito mga sasakyan, then motor. Yan. So again, di ko naman bibilisan kasi tamang chill ride lang tayo. Yan, doon yung mga bus na ganyan, lalaki. Yeah, banking, right? Ay, kusa, yun lang. May mga tumatawid kasi rito, and then yun, unfortunately nasasagasaan sila. Iba talaga sa pakiramdam pag nakakapag-banking ka ng kahit pa paano, diba? And so ito yung isa sa mga magagandang roads dito. Yun nga lang, pagka ganitong after late na, by the way, time check is 7:26. Pagka ganitong late na, marami ng sasakyan, so hindi ka na makakapag-banking ng gusto. It's just okay lang kasi safe din naman para walang mag-overshoot kasi mapipilitan sila mag-slow down. First, yun nga, binala ko na siya nung lumabas pa si version 1. Binala ko na talaga siya. And then after a few years, nung nag-pandemic, dun talaga nag-start na parang gusto ko mag-motor. Ayan, nag-start na ako manood ng mga motovlog, yung mga idol natin, sila Katagumpay, si Motodeck. And so sila yung nag-inspire sa atin na mag-motor. And then sabi ko, nakita ko nag-release ng bago si Aerox, si Yamaha ng Aerox version 2. Tinignan ko, so ganun kasi ako bago ako bumili ng item or kahit na nga gadget pinapanood ko muna yung review kung sulit ba yung babayaran ko para sa item na yun or sa gadget na yun. And then hindi lang isang review yun, maraming review yung pinapanood ko, so may comparison, ganun. So ayun, nakita ko nga nag-release, and then nanood ako ng mga videos. Yan, sila Sir Ned Adriano, si Juan Moto, maraming professional reviewer dyan, and I'm not one of those. Again, this is just a hands-on experience. So ayun, nag-decide na akong kumuha ng motor, and then ito nga si Aerox version 2 yung kinuha ko. So ayun, single overhead cam siya. Ang kinuha ko is yung non-ABS, so may susi pa rin siya. Yung ABS kasi keyless na siya, mas mahal. Actually, ang pinagpilihan ko rito is ADV ni Honda, tsaka ito. Maganda rin kasi yun, panturing siya, long drive.
nga lang talaga mahal, hindi ko kaya. So dito ako kay Raven, kasi nga ito naman talaga yung first love ko dati pa na motor. Diba? Ang maganda dito, may VVA na siya, yung ipupush niya yung machine, yung makina. Konting throttle mo lang, talaga ibibigay niya yung power na kailangan mo, lalo na sa overtaking, ganun, di ka mabibitin. Then FI na siya, so fuel injected, napakatipid sa gas. Siguro ang maximum ko ritong na-achieve is 49 kilometers per liter ba yung tawag doon? I'm not sure, kasi meron ditong meter gauge para sa fuel consumption mo. So yun, napakatipid nun. Pero again, compared sa other motor, siguro may mas tipid pa yung iba. Pero yun nga, tipid na to ko para sa akin. Based sa throttle hobby ko na rin, and then sa weight ko, kasi may mga impact din yan yung throttle hobby mo, and then yung weight. Ito 790mm yung height clearance nya, so medyo mataas, kaya iba natatakot ako I stand around 5'3" to 5'4". Yun, ganun yung height ko. Kaya naman. Medyo wide lang kasi yung upuan, kaya mapapersa ang bumuka ka, nakabuka ka siya, kaya medyo mahirap abutin yung ground. Medyo tiptoe, ganun, kaya natatakot nga yung iba. So okay ito, siguro for beginner riders, mga malilit muna, yung mga Mio, sporty, ganun, ayun, magagaan yun. Pero ito is friendly pa rin naman sa mga bagong rider. Kung hanap pa talaga is power, ito yun, diba? Yun nga, fuel injected and then liquid cooled, so ideal siya for long drive. Yan, wala kang kaba-kaba, hindi siya mag-overheat. So yun, sayang, kasi maganda sana kung na-implement lang siya ng maayos, diba? Siguro sa mga susunod na labas ng Aerox, yes, okay na yung Y-Connect, diba? Hindi na siya maapektuhan yung battery niya. And then ilang beses ko na siyang na-testing sa rough road. Napunta na tayo ng ilog, so yun nga, sa may DRT, so bato-bato doon. Yun yung maganda kay kay Aerox, mataas yung high clearance, ground clearance pala yung term doon, yung ground clearance niya. So kahit medyo rough road siya, although hindi siya adventure bike, kaya niya rin makipagsabayan. Nasaba ko na rin sa sa EDSA, sa C5, yung killer road C5, di ba? And then ito yung long drive din, Bulacan to Pangasinan, so around 250 kilometers balikan. So andun I mean, hindi man siya adventure bike, hindi man siya touring bike, kaya niya ibigay yung power na hinahanap mo, diba? Ang downside naman para sa akin dito kay Aerox na version 2 is yung suspension niya. Marami na rin naman nagsasabi, based na sa mga review na napanood ko, and then based sa experience ko na rin, is talaga totoo, makatagtag siya, masakit sa likod, lalo na I'm not sure kasi talagang may injury ako sa back, yung herniated disc, pero ramdam ko siya. Yun nga lang, pag may angkas, yun, swabe siya, ang ganda ng bounce niya. Pag may OBR ka, siguro din sa inyong suspension niya, pag may OBR, ganun, pag may back ride ka, kasi ang ganda niya yung rebound, yung ganun, then yung bounce nga niya, ang ganda. Hindi mo mararamdaman yung lubak pero yung pag solo ride ka, doon mo siya mararamdaman. And based sa design naman talaga ng Aerox is mas ideal siya for solo ride, kasi yung OBR mo parang pang siya pang karera siya
mas dinesign siya for solo ride. Yung ano nga pala na to, seating position niya is upright ka naman, like most scooters out there. Pero may pagka-racing may pagka-sporty kasi siya. Ayan, no? Even though upright ka, may pipwersahin kanyang i-curve yung katawan mo na parang gusto kanyang ipang-karera, ganun. Gusto niyang ikarera mo siya. Parang ganun. I-challenge ka niya Tsaka yung throttle lang kasi nga may VVA to. So, onting pigaan mo lang, nandun yung power, mararamdaman mo yung acceleration. Yung alas niya, so, yun yung maganda kay Aerox. And then, yun lang naman yung hindi ko nagustuhan talaga yung suspension. Sana, sa future na model ni Aerox, ilabas nila yung may baso. Tulad na nila Honda, yung ADV, talagang may mga baso na yung suspension nila. Showa ata yung suspension, I'm not sure, diba? Hindi sila nagtitipid kasi premium bike diba? Tapos kung sinamahan pa nila ng suspension na maganda, so yun, sold na. Kasi itong looks niya, ito pa isa sa mga nagustuhan ko, yung looks niya is hinango sa big bike or sport bike, yung mga R1 parang ganun na series. Ayan, look at it guys. Ito yung mga pinupunta ko sa DRT ay Bulacan, yung mga ganitong scenery. Dito napakalapit lang, yung maganda rito. And talaga nakakapag-stretching sa Raven kasi kaya mong patakboyin dito yung motor ng 70 above. Samantalang sa amin, mapapatakbong mo lang siya doon ng ganong speed. Pag bandang papuntang DRT na yung ganon, mga garay. Pero hindi gaano Tingnan mo naman dito, napakaluwag ng daanan, bihira yung sasakyan kahit late na, di ba? Sarap. Pero syempre, responsible tayo. Safety first. Tsaka maganda rito, maraming dagat. So, yan. Marami tayong pwedeng puntahan. Doon nakapunta na tayo sa iba. Like sa Patar, and then sa ano kasi yun, yung isang beach, nakalimutan ko. Sa Dasol yun, meron na rin. And so, hindi ko alam kung nagdaan na tayo sa mismong proper ng Bulinaw, kung yun na ba yun? Bulinaw pa rin kaya ito. Marami ko pa hindi alam. So, baka next is Alaminos naman para makita nyo yung itsura ng Alaminos sa mga hindi pa nakakaalam. Kasi nga, syempre, hindi ako taga rito. Gusto ko ma-familiarize sa place. Yan, nung makakapag-stretching talaga yung motor nyo rito. Hindi ko lang yung sinasagad kasi hindi naman top speed yung habol natin dito. Again, this is a performance review based on experience. So, yun lang naman siguro. Babalik na tayo kasi mamalengke pa ako. Sumaglit lang talaga ako para mai-discuss yung mga gusto ko kay Aerox, kay Raven. Anong lugar na kaya? Wala kasing establishment dito na may address, diba? Try nga natin. VVA na siya, activated. Parang 75 kilometers per hour, mag-activate na siya. Minsan nga, isang pigang mo lang ng yung madiin, activated na siya agad yung VVA. So talaga it helps yung machine, yung pinakamakina niya, yung performance niya. Hindi siya yung galit na galit, hindi siya hirap, ganun. Which is I appreciate kay Yamaha.
Tsaka yun pa pala, sana sa future gawin na ni Yamaha na parehas disc brake or yung harap likod. Pag drum brake kasi hindi masyado maagat yung preno, pero pwede mo naman laruin pag sasabayin mo ng bahagya yung left and right or yung front and back brake. Dapat marunong ka lang maglaro. Yun din naman yung kaibahan sa ibang motor. Like sa Click. Sa Click may tinatawag silang combi brake yung 70-30. 70 sa harap, 30 sa likod ata yun, or baliktad. Kalimutan ko. Pero may ganun combi brake. So maganda. Diba? May kanya-kanya naman silang specialty. So yun, medyo ma-traffic na. Or, hindi, may tricycle lang talaga. Ayan, eto yung sa mga provincial gaming. Nasa gitna yung mga tricycle. Pag binusunahan magalit pa. So, ayun, idaan na naman sana dito sa right side. Kasi tandaan, pag nasa inner lane, yun yung fast lane. Ayan, napapersa tuloy mag-overtake yung iba kahit na solid line. Ayun diba? Pag slow moving ka, sana doon ka muna sa right side. Hindi naman na siya applicable sa lahat. Depende kasi sa road condition. Pero ayun maluwag naman dito. So sana sa right side muna siya. Give way dun sa mga mabibilis na sasakyan. Yun lang naman yung sa mga probinsya. Sa amin din may ganun. So anong lugar na to? Kabuyaw? Oh? Kabuyaw? Parang sila Katagumpay, Kabuyaw. Parang Laguna ata. Laguna. May Kabuyaw din pala dito. Tama po yung basa ko. Ayun Puerto del Sol Beach Resort. Sa 15 kilometers. Lapit-lapit na. Pero yun, wala kasi misis baka magalit, ba't di ko siya sinama. So hindi muna tayo pupunta. And so yun lang naman. Again, this is just a quick review, hands-on experience sa Aerox. And yeah, so thank you ulit sa pagsama sa ating munting ride. Hopefully, madagdagan as soon as possible. I'll try. Diba? Kasi may inaayos pa ako sa work. Ano ba? May daanan dito. So, ayan, babalik na tayo. So, again, thank you and always ride safe.